Sa pagkataong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Akin Lamang. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong January 26, 1999 at nalathala sa mga pahina ng Love Life Comics. Iginuit ito ng comics illustrator na si Mar P. Servicio III at ngayon dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Sa magkaibigang Merly at Dayan, magkasalungat ang kanilang paniniwala at pananaw pagdating sa kanilang mga manliligaw. Isip o utak ang pinagagana ni Merly kaya pinapayuhan niya si Dayan na sa ganda raw nito, sayang kung sa pobre lang siya mauwi dahil marami raw itong pamimilian. Si Dayan na puso ang pinaiiral ay sinagot lang siya na kumukupas daw ang ganda at pinagbabago ng panahon, tumatanda at kumukulubot. Sinagot naman siya ni Merly na napatatagal daw ang ganda kung nababalot ng hiyas ang katawan. Ayon naman kay Dayan, hindi raw siya materyosa at simple lang daw ang gusto niya sa buhay. Pinaalalahanan ni Dayan si Merly na agad daw itong malolosyang kung pobre ang kanyang mapapangasawa. Ipinagyabang ni Merly na mas pinatitingkan daw ng suot niyang alahas sa katawan ang kanyang ganda at ito ay bigay daw lahat ng mister niyang si Delphine. Kung minsan ay sumasagi rin sa isip na Dayan ang mga sinasabi sa kanya ni Merly. May mga manliligaw nga si Dayan na mayaman, katulad ni Rodel, na mga alahas ang mga ibinibigay sa kanya pero kanyang tinatanggihan. Mas umakit sa kanyang puso ang kasimplihan ng pagkatao ni Merdinho kaya ito ang sinagot niya. Nangako naman si Merdinho na hindi niya bibiguin si Dayan sa tiwalang ibinigay nito sa kanya. Labis namang pinulaan ni Merly sa Dayan. Kung si Rodel daw ang pinili nito, magiging buhay doon niya rin daw siya na katulad niya. Ayon naman kay Dayan, di raw nito hangad maging doon niya at maligaya na siya kung anong buhay ang maipagkakalob sa kanya ni Merdinho. Sinabi ni Merly na dumadanas ngayon ang karamihan ng pagsasalat dahil sa krisis ng kabuhayan. Ang simpleng buhay daw na sinasabi ni Dayan ay katumbas na rin ang kahirapan. Minsan lang daw mabuhay ang tao kaya dapat lang na maging praktikal para di masayang ang ilalagay niya sa mundo. Ganun man, mas sinunod ni Dayan ang dikta ng kanyang puso. Namanhikan ang mga magulang ni Merdinho at itinakda ang kanilang kasal. Sa kanilang unang gabi ng pagsasama, humingi ng paumanhin si Merdinho kay Dayan dahil hindi raw malambot ang kamang kanyang hinihigan. Sinabi naman ni Dayan na di raw kutson ang kanyang pinakasalan at kung ano raw meron si Merdinho ay okay na sa kanya. Sa kanyang pag-aasawa, lalo namang sinipagan ni Merdinho ang pagtatrabaho, bagay na napansin ng kanyang mga ka-office mate. Sinabihan siya na saka na raw siya magpayaman kapag nagkaanak at lumaki na ang kanyang pamilya. Napansin din ng kanyang boss ang kasipagan ni Merdinho. Gusto raw nito ang attitude at performance ni Merdinho pero huwag daw naman itong pababayaan ang kanyang kalusugan. Ganun man, may pagkakataon na gusto rin ni Merdinho na madiliin ang kanyang pagyaman. Natutokso siyang makipagsapalaran. Pero isang matanda ang kanyang nakasabay na pumuna sa kanya na sayang lang daw ang perang itinataya niya sa loto. Sabi ni Merdinho ay nagbabaka sakali lang siya. Ayon sa matanda, wala naman daw masamang mag-ambisyong yumaman agad. Pero ang biglaang pagyaman daw ay maraming kaakibat na responsibilidad, obligasyon at problema. Pinayuhan siya ng matanda na ang maliit daw na halaga ay napalalaki hindi sa pamamagitan ng sugal kung hindi sa matalino at masinop na paghawak nito. Ang halaga raw ng yaman ay nasa isip ng humahawak. Ito raw ay biyaya kung alam itong gamitin. Pero kalungkutan ang idinudulot sa mga hindi nakababatid. Ang pagpapayong iyon ang isinabuhay ni Merdinho hanggang sa lumipas ang maraming taon. Minsan ay nadalaw kay Dayan si Merly. Nagulat ito nang malamang nag-resign na sa trabaho si Merdinho. Tinanong siya kung tumama raw ba sila sa loto. Marami kasing pagbabagong nakita si Merly sa buhay at kabuhayan ng kanyang kaibigan. Ayon naman kay Dayan, ang munti nilang negosyong ipinundar
ay lumago at mula dito ay nakabili sila ng sariling lupa at bahay. Pero sinabi ni Dayan na baka garahe nga lang daw ito ni Merle dahil mayaman ang napangasawa nito. Sa narinig, biglang bumakas ang lungkot sa anyo ni Merle. Malaking araw ang bahay nila ni Delpin at puno ng mamahaling gamit, pero mas maswerte daw sa kanya si Dayan. Dito na naluha si Merle habang nagkukwento sa kaibigan. Mula raw nang mamatay ang magulang ni Delpin, napabayaan na raw ang business ng kanilang pamilya at bumagsak. Nalulung daw sa bisyo ang kanyang mister at hindi na nakatayo sa sariling paa. Nailit na raw sa pagkakasanla ang kanilang malaking bahay at nagkasakit si Delpin. Kaya nga raw siya nagpunta kay Dayan ay isasangla daw niya ang natitira niyang alahas para pampagamot sa kanyang mister. Nang malaman ni Merdinho ang kalagayan sa buhay ni Merle, sana raw ay maagang nagsabi sa kanila si Merle para naipagamot agad nila si Delpin. Inako na rin ni Merdinho ang pagpapagamot sa mister ni Merle. Nang dalawin nila si Delpin, dito nakitang lahat ni Dayan ang iba pang katangian ni Merdinho. Nasabi niya sa sariling mapalad siya sa naging kabyak. Hindi lang ito matalino at mahusay sa paggamit ng yaman nilang naipundar, nagtataglay din ito ng puso na kasing laki ng mundo na marunong umunawa at tumulong sa kapwa. Para kay Dayan, si Merdinho ay isang hiyas na kanyang-kanya lamang. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.